Isa po sa madalas na itanong yan no? Totoo ba ang multo? Kung kayo tatanungin ko, totoo ba ang multo para sa inyo? Siguro, maaaring marami magsabing, totoo. Maraming magsasabing, katang isip lang yan. You're watching ETVN Philippines. Purihin ang Panginoon. Muli ay samahan po ninyo ako sa ating pagtatanghal ng ating programang Defend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po, si Brother Marcos, si Evangelista. At ito na naman tayo sa ating programa. So mga tanong at sinisikap naman nating sagutin. Isang tanong, Brother Marco, totoo po ba yung pag-iral ng multo? Multo? Alam niyo, maraming Katoliko, paboritong topic yan, lalo na pagka palapit na undas. Sa mga telebisyon, nakikita natin yung pagtatalakay ng tungkol sa multo. Para po sa kabatiran ng lahat, sa isang Katolikong pagsusuri, batay po sa Biblia, batay po sa kasaysayan, at batay po sa opisyal na turo ng ating simbahan, ay magandang pag-usapan natin ito. Isa po sa madalas na itanong yan no? Totoo ba ang multo? Kung kayo tatanungin ko, totoo ba ang multo para sa inyo? Siguro, maaaring marami magsabing, totoo. Maraming magsasabing, katang isip lang yan. No? Pero marami din naman nagsasabing, nakakita sila ng espiritu ng yumao. Ito, personal sharing ko po. Yung lolo ko po ay namatay sa Mindanao. Taga Mindanao yung aking nanay. No? And then, isang pagkakataon, yung lolo ko na ang pangalan ay Conrado, nakita ng kanyang mga kababaryo nandoon po sa may tulay malapit sa dagat. Tapos nadaanan siya ng kanyang mga kapitbahay. Sabi daw sa kanya, Lolo Conrado, bakit ka nariyan nakatayo? Kasi medyo may edad na siya. Sabi niya, tumingin lang at tumanaw lang sa dagat. Pagdating ng mga kapitbahay na nakakita sa kanya doon sa tulay, medyo may kalayuan sa kanilang bahay, nagulat sila pagdating doon sa bahay ng lolo ko, nagkakaumpukan ng mga tao. So nagtanong sila, anong meron dyan? Ay, di niyo ba nabalitaan? Namatay na si Lolo Conrado. To think na nagulat sila kasi ilang distansya lang ang pagitan. Nakita nila si Lolo Conrado doon sa tulay. Pagdating nila doon sa bayan, pinag-uumpukan na yung bahay ng lolo ko at sinabing patay na yung aking Lolo Conrado. So merong mga espiritu ng yumao na meron daw mga nakakita. Ang iba naman, pinaniniwalaan ito na katang-isip lang. No? Isa lamang itong katang-isip. Now tayo po bilang mga Katoliko, hindi po tayo dapat umasa sa mga pelikula, sa mga kwento, sa mga pamahiin. Ang ating pong paniniwala ay dapat nakabatay sa banal na kasulatan. Mahalaga po ang Bible sa ating pananampalataya. Meron po tayong dapat natanggaping mga tradisyon at of course, ang official teaching ng ating simbahan. Yung pong tinatawag nating Catechism of the Catholic Church or Katesismo ng Iglesia Katolika. Kaya po sa ating pagtalakay, sa ating programa ngayon, ay sasagutin po natin ang mga sumusunod. Ano po yun? Number 1, ano po ba ang tinatawag na multo? Number 2, ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa multo? Number 3, ano po ba ang tinuturo ng simbahang Katolika tungkol sa multo? At ika-4, ano po ba ang sinasabi ng mga church father at doctors of the church tungkol sa multo? So nakasentro tayo tungkol sa multo. Paano po tayo dapat tumugon? Ang isang Katoliko sa mga sinasabing paranormal na karanasan. Una, dapat po natin maintindihan, ano po ba ang multo? Sa karaniwang pananaw po, ang multo ay espiritu ng isang taong namatay na nagpapakita sa mga buhay. So yun po yung common na mentality natin tungkol sa multo. Ngunit sa pananaw ng isang Katoliko dapat, sa pananaw ng simbahan,
mahalagang linawin po natin, mga ginigiliw kong taga-subaybay, na hindi lahat ng espiritu na nakikita o nararanasan ay kaluluwa ng isang pumanaw o ng isang namatay o yumao. Maaaring ito po, number 1, ay kaluluwa ng yumao na pinahintulutan ng Diyos na magpakita. Uy, pwede pala yun, may permisyon ng Diyos. Mamaya ho, talakayin natin yan. Ikalawa, meron pong anghel na isinugo ng Diyos. Kasi ang anghel po ay isang espiritu. Ikatlo, ang demonyo na nagpapanggap. Demonyo na nagpapanggap. At ikaapat, panlilinlang sa isip ng tao, tinatawag nating mga supernatural na mga paliwanag. Kaya hindi po agad ipinalalagay ng ating Santa Iglesia na bawat paranormal ay karanasan ng tunay na kaluluwa ng yumao. Ano po ba, Brother Marco, ang sinasabi ng Biblia? Number 1, may buhay po pagkatapos ng kamatayan. Sinabi po ni Jesus sa John chapter 11 verse 25, "Ako ang pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay mabubuhay." So ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Ako ang pagkabuhay at ang buhay. Pinapakita po nito na hindi nagwawakas ang pag-iral ng tao sa kamatayan kasi meron pong panibagong buhay. Ikalawa, meron pong tinatawag na karanasan, ang pagpapakita ni na Moises at Elias doon po sa tagpo ng transfiguration o pagbabagong anyo. Ito po ay ating makikita sa Mateo chapter 17 verse 3. At narito, nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakipag-usap o nakikipag-usap kay Jesus. So dito po, mga ginigiliw kong taga-subaybay, tandaan natin, si Moises at si Elias, matagal na po silang mga patay. Pero nakita po sila ng mga apostol, nakausap ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung patunay na ang Diyos ay nagbibigay ng permission o pahintulot na ang mga yumao na ay maaaring makita ng mga buhay, maaaring magpakita sa mga buhay. Isang halimbawa pa po, ang kaluluwa ni Samuel. Sa bahagi po ng unang aklat ng Samuel, chapter 28, nagpatawag po si Haring Saul sa isang medium para po makausap ang kaluluwa ni Samuel. Bagamat ipinagbabawal po ng Diyos ang necromancy, ipinakita po ng pangyayaring ito na ang kaluluwa ni Samuel ay lumabas mula sa isang bahagi ng lupa, lumabas at doon ay nakipag-usap kay Haring Saul. Matapos yan ng kanyang kamatayan. So ito po ang dahilan kung bakit mahigpit na pinagbabawal naman ng Biblia ng Diyos ang necromancy o pakipag-usap sa mga espiritu. Ikatlo, ang paniniwala ng mga apostol sa mga espiritu. Natatandaan po ba natin sa Bible? Nang makita ng mga alagad ang ating Panginoong Hesukristo naglalakad sa tubig, yan ay ating makikita sa Mateo chapter 14 verse 26. Ang sabi ng mga apostol, naglalakad si Jesus sa dagat, multo, multo. Ang tanong, hindi po sila sinaway ni Jesus. Hindi po sila itinama ni Jesus sa kanilang pagbanggit na multo. Bagkos, anong ginawa ni Jesus? Pinawi po niya ang kanilang takot. So ipinapakita po nito na ang paniniwala sa pag-iral ng espiritu or ng multo ay bahagi po ng pananaw ng mga Hudyo noon pang panahon ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa mga panahon pa po ng mga propeta. Tandaan niyo yung kwento ni Haring Saul, di ba? So mula sa panahon ng mga propeta hanggang sa panahon ng Panginoong Hesukristo. At ang isa pa, yung tungkol sa mayamang tao at si Lazaro, di ba? Merong isang mayamang tao at ang pulubing si Lazaro, pareho po silang namatay at ito po'y mababasa natin sa Lucas chapter 16 verse 19 to 31. Di po ba nagkaroon ng encounter doon? Yung mayaman ay nakiusap pa nga kay Abraham, sa amang Abraham. Patunay po ito na nagpapatuloy ang buhay ng kaluluwa ng tao
matapos po ang kanyang kamatayan. Ngayon, kung atin po namang titingnan, yung ang mga binigay ko sa inyo ay part ng Biblia, dito po sa official teaching ng ating simbahan, sa Catechism of the Catholic Church, number 366, no? Meron po tayong makikita. Itinuturo ng iglesia ng bawat kaluluwa ay tuwirang nililikha ng Diyos. Hindi nagbubuhat sa mga magulang, walang kamatayan, hindi nawawala kung inililibing ang katawan ng tao, at balang araw, muling napipisan sa katawan sa muling pagkabuhay. Ang bawat kaluluwa po ay hindi namamatay. Ang bawat kaluluwa po ay humaharap sa hukuman ng Diyos at ito po ay nagpapatuloy sa kanyang pag-iral. Sabi po ng Catechism of the Catholic Church, number 1021 hanggang sa 1022, kung atin pong titingnan, no? Ang kamatayan ay nagwawakas sa buhay ng tao bilang takdang panahon ng pagtanggap o pagtanggi sa grasya ng Diyos na ipinahayag kay Kristo. Ang paghuhukom ay iniuugnay ng bagong tipan sa huling pakikipagtagpo kay Kristo sa kanyang ikalawang pagdating. Subalit malimit ding isaad nila na may naghihintay na pagsusulit pagkamatay ng bawat isa batay sa kanyang mga nagawa at sa kanyang pananampalataya. Ang talinhaga tungkol sa pulubing si Lazaro at ang salita ni Kristo sa krus, mapalad na magnanakaw, tulad din ng ibang mga teksto sa bagong tipan, ay nagsasaad na may huling hantungan ng kaluluwa na maaaring magkakaiba sa bawat tao. So pagkatapos po ng kamatayan ay may partikular na paghukom ang ating mga sarili. Kung saan tayo mapupunta? Sa langit, sa impyerno, o sa purgatorio. Yan ang ating pananampalataya. Now, maaari po bang magpakita ang mga yumao, ang mga namatay na? Hindi po itinuturo ng simbahan na karaniwang nangyayari ito. Ngunit kinikilala nito na maaaring pahintulutan ng Diyos sa natatanging pagkakataon para po sa kanyang layunin. Ganon pa man mga ginigiliw kong taga-subaybay, hindi po ito dapat hanapin o pilitin. Hindi natin pwedeng pwersahin. Mahigpit po ang babala ng simbahan. Sabi nga po ng uli sa Catechism of the Catholic Church, number 2116, number 2116, no? Kung atin pong babasahin ng ating official teaching of the church, babasahin po natin para mas maintindihan natin. 2166 or 216. Ang lahat ng uri ng panghuhula o administrasyon ay dapat itakwil. Ang pagdulog kay Satanas o mga demonyo, ang pagtawag sa mga patay, at ibang mga gawain ay talagang panlilinlang ng haharapin. Ang pagsangguni sa mga horoscope, mga astrology, mga quiromansya, ang pagpapaliwanag ng presagyo at mga swerte, ang mga penomeno ng pangitain, ang paggamit ng medium ay kinapapalooban ng isang kaloobang manaig sa panahon, sa kasaysayan at sa wakas sa mga tao. Samantalang hinahanap ang proteksyon ng mga nakatagong lakas. Iyon ay labag sa galang at pitagan at sa takot na may pag-ibig na dapat ipatungkol lamang sa Diyos. Meaning to say, lahat po ng espiritismo, yung mga mahilig sa horoscope, no? Yan po ay panlilinlang. Hindi po tayo dapat maniwala dyan. Yung mga tinatawag nilang mga spirit of the glass at iba pang mga session ng mga necromancy, yan po ay labag sa kalooban ng Diyos sapagkat ito po ay maaring gamitin sa mga panlilinlang ng demonyo. Ngayon, ano po ba ang tinuturo ng ating mga church father, doctor of the church? Sabi po ni Saint Agustin ng Hippo sa kanyang akdang The Care to be Head for the Dead. Ipinaliwanag po ni San Agustin na may mga pagkakataong pinahihintulutan ng Diyos ang mga namatay na, ang mga yumao, na magpakita upang magbigay po ng babala, humingi ng panalangin o maghatid ng mensahe. Ngunit hindi po ito karaniwan at nakasalalay po ang mga pangyayaring ito sa kalooban ng Diyos. Sabi naman po ni Saint Gregory the Great sa kanyang dialogues, nagkwento siya ng ilang pagkakataon kung nasaan ang mga kaluluwang nasa purgatorio ay nagpakita upang humingi ng panalangin. Kaya tayong mga Katoliko, huwag nating kakaligtaan, kalilimutang ipagdasal ang mga mahal natin sa buhay na yumao
nagpapatuloy po ang buhay, hindi po ngayon lang. Sa Iglesia ni Cristo 1914 ni Felix Manalo, pag namatay ka, isisilid ka sa nicho, ibabaong ka sa lupa, tapos ka na. Hindi na nila dinadalaw, tapos na. Well, ang natapos yung katawan, pero yung espiritu nanatiling umiiral. Kaya yung pagpunta natin sa mga simenteryo, pagdadala ng bulaklak, pagtatirik ng kandila, mga simboliko ito ng patuloy na pagdaloy ng pag-ibig natin sa namatay. Kung ang nanay ko o tatay ko'y namatay, hindi dito natatapos yung aming pagmamahal. Hanggang sa kabilang buhay, mahal ko ang nanay at tatay ko. So in a way, na ako'y nagdadala ng kandila, nagdadala ng bulaklak sa kanilang puntod, that is an expression of my love sa aking mga magulang. So mga ginigiliw kong taga-subaybay, isa pa, sinabi ni Santo Tomas Aquinas sa kanyang Summa Theologica, itinuro niya na maaaring pahintulutan ng Diyos ang mga kaluluwa ng yumao na magpakita sa mga buhay para sa kabutihan ng tao at para sa kanyang banal na layunin. Ngunit hindi ito nasa kapangyarihan ng tao na tawagin o kontrolin. Kaya bawal po ang mga medium sapagkat tayo na ngayon ang kumukontrol doon sa mga namatay na. So mga ginigiliw, totoo ba ang multo? Totoo po. In a sense na ang multo ay kaluluwa ng mga yumao na nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Pangalawa, meron pong mga multong tinatawag na ang layunin tayo ay matakot. Kagagawan po ito ng demonyo. Sabi ng Efeso chapter 5, ang kalaban ninyo ay mga espiritual na kapangyarihan sa lupa. Kaya pagka kayo'y nakakita o nakaramdam ng mga katatakutan, hindi ho yung gawa ng mabuting espiritu. Gawa po iyan ng demonyo. Kaya sa bahay ninyo, pag tumayo ang balahibo ninyo, natakot kayo, pumunta kayo sa isang madilim na lugar, nangangamba kayo, trabaho po iyan ng demonyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa mga susunod pa po nating pagtatanghal dito po sa ating programang Defend the Faith ng Emmanuel TV Network. Ako po, si Brother Marcos si Evangelista na nagsasabing, ang Diyos ay suma sa atin, Emmanuel.